Sa bawat pahina ng kasaysayan ng ating bansa, may isang pangalang kailanman na hindi malilimutan. Dr. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Siya ang taong gumising sa kamalayan ng mga Pilipino, hindi sa pamamagitan ng espada o dahas, kundi sa pamamagitan ng kanyang panulat, talino at matatag na pag-ibig sa inang bayan. Ang kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagsilbing salamin ng lipunan noong panahon ng pananakop, mga akdang nagmulat sa mga Pilipino sa katotohanang matagal nang tinatago ng pang-aapi. Sa dokumentaryong ito, ating babalikan ang buhay, adhikain at mga inspirasyong iniwan ni Rizal, isang bayani na nag-alay ng kanyang talino, puso at buhay para sa kalayaan ng sambayanan. Tuklasin natin kung paano hanggang sa kasalukuyan ang kanyang mga salita at halimbawa ay patuloy na nagbibigay liwanag sa bawat kabataang Pilipino upang mahalin ang bayan, taguyod ang katarungan at ipaglaban ang dangal na pagiging isang tunay na Pilipino. Halina't samahan niyo ako upang umpisahan ang aking pakikipagpanayam sa dalawa kong kalahok na napili. Ang ating unang kalahok, siya ay si Binibining Lisbeth de la Cruz, 25 years old. Magandang gabi po sa iyo, Binibining de la Cruz. Nandito po ako ngayon upang makapanayam tungkol sa ating pambansang bayani. Meron po akong tatlong katanungan na ihanda para po iyong sagutin. Unang katanungan po ay, ano nga po pala ang kumpletong pangalan ni Dr. Jose Rizal at sino po siya? Ang kumpletong pangalan po ni Dr. Jose Rizal ay Jose Portasio Rizal Mercado Alonzo Realonda. Isa siyang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban gamit ang kanyang talino at panulat. Pangalawang tanong po ay, paano po naka-impluwensya ang isinulat ni Dr. Jose Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa mga Pilipino sa panahon ngayon? Naka-impluwensya ang kanyang mga akda dahil nagmulat ito sa mga Pilipino sa katotohanan at pang-aapi, kaya mas naging makabayan at mulat sa karapatan ng mga tao ngayon. Pangatlong katanungan po ay, sa paanong paraan nagbigay ng inspirasyon ng pagkahero ni Rizal sa mga kabataan na mahalin ang ating bansa? Nagbigay inspirasyon si Rizal sa kabataan na magmahal sa bansa, mag-aral ng mabuti at magsilbing sa bayan ng mapayapang paraan. Maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay upang makakalap ako ng impormasyon tungkol sa iyong kaalaman tungkol sa ating pambansang bayani. Maraming salamat po, Binibining de la Cruz. Tungkol po sa pahayag ni Binibining de la Cruz, ay maaari po tayong lumaban kahit walang armas, talino, edukasyon, tapang ng isang Pilipino ang pwede nating gamitin upang ipaglaban ang ating kalayaan bilang isang mamamayan. Ang ating pangalawang kalahok ay si Ginoong Chris Lawrence Cabael, 11 years old at kasulukuyang nag-aaral. Magandang araw sa iyo, Ginoong Cabael. Alam kong meron kang kunting kaalaman tungkol sa ating pambansang bayani ng si Dr. Jose Rizal. Sa ngayon po, ay meron po akong tatlong katanungan na ihanda na maaari kong sagutin sa panayam na ito. Unang katanungan po ay, bilang isang bata, kilala mo ba o alam mo ba ang kumpletong pangalan ni Dr. Jose Rizal at sa iyong pagkakakilala, sino siya? Kilala ko lang po siya bilang si Dr. Jose Rizal at ang pagkakaalam ko lang po na siya ay manunulat, doktor at bayani ng bansa. Isa kang bahagi ng mga kabataan. Sa iyong palagay, paano nagbigay ng inspirasyon ng pagkahero ni Rizal na mahalin ang ating bansa? Ipinakita na Rizal na kahit bata ka ay pwede kang gumawa ng maganda para sa bayan sa pamamagitan ng iyong talento at pag-aaral. Sa iyong pagkakaalam, paano naka-impluwensya ang mga isinulat ni Dr. Jose Rizal
tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa mga Pilipino sa panahon ngayon. Ang mga libro ni Rizal ay nagtuturo sa atin na mahalin natin ang ating bansa at maging matapang. Maraming salamat, Ginoong Kabael, sa iyong oras na ibinigay at sa iyong ibinahaging kaalaman patungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Tungkol sa ibinahaging kasagutan ni Ginoong Kabael sa aking mga katanungan ay nangingibabaw pa rin ang kahalagahan ng edukasyon at patuloy pa rin pinanghahawakan ang iniwang kasabihan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa kabuuan, ang dalawang kalahok ay parehong nakapagbahagi ng mahalagang pananaw tungkol sa impluwensya ni Dr. Jose Rizal. Ipinakita ng kanilang mga sagot na ang kabayanihan ni Rizal ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino, bata man o matanda, bilang huwara ng pag-ibig sa bayan, katalinuhan at kababaang loob. Hindi man na lamang buong pangalan, ang mga halaga ay ang alaala ni Rizal hindi nakakalimutan at patuloy na pinanghahawakan ang salitang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.